Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo sa mga bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas World Service audio streaming sa inyong mga PBS Evox receiver app at sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube channel. Mas pinalakas at mas pinalawak na rin po ang nararating ng Radyo Pilipinas World Service. Napapakinggan po tayo sa ibayong dagat para sa ating mga kababayang overseas Filipino workers at seafarers. Ang English program po tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. mapapakinggan sa 12.020 MHz, 15.640 MHz at 17.665 MHz. Ang Filipino program naman po tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. mapapakinggan sa 9.370 MHz, 9.925 MHz at 12.120 MHz. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mga mahahalagang balita mula dito sa ating bansa kasama ng mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas, mga segmentong business, sports at showbiz. Antabayanan po sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Unang shipment ng diesel na inangkat ng ating pamahalaan dumating na sa bansa ayon sa Department of Energy. Mag-uulat si AJ Ignacio. Dumating na ang unang shipment ng diesel na inangkat ng Department of Energy na humigit kumulang 22,578,000 liters o 142,000 barrels na karagdagang supply para sa bansa. Isinagawa ito katuwang ang mga attached agency ng Philippine National Oil Corporation o PNOC at PNOC Exploration Corporation bilang bahagi ng target na hanggang 2 milyong bariles na karagdagang supply para sa bansa. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin na patuloy ang pagtutok ng kanilang kagawaran upang madagdagan ang supply ng langis sa bansa. Inaasang may susupply na ito sa iba't ibang mga oil companies sa ating bansa upang maramdaman agad ng taong bayan ang mas maraming supply na diesel na bagay na isa sa pangunahing pangangailangan ng sektor ng transportasyon sa Pilipinas. Wala pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Mas malaking gas well sa Malampaya magbibigay daan sa mas matatag at mas murang enerhiya para sa mga Pilipino. Ang ulat mula kay Raquel Bayan. Magandang balita ang inanunsyo ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. makaraang matagumpay na nahukay at nasubukan ang Camago 3 well sa Malampaya na kaya mag-produce ng 60 million standard cubic feet ng gas kada araw. Ayon sa Pangulo, mas malaki ito kumpara sa naunang balon na inaasahang magpapahaba ng operasyon ng Malampaya ng hanggang 6 na taon. Nangangahulugan anya ito ng mas mura at mas matatag na enerhiya para sa mga Pilipino. Sabi ni Pangulo Marcos, napakahalaga ng development na ito lalo na ngayong humaharap sa epekto ng Middle East crisis ang Pilipinas. Gayunpaman, hindi pa dito titigil ang pamahalaan. Sa unang pagkakataon mula taong 2000, mayroong mga bagong subsea pipeline na inilalatag sa karagatan ng Pilipinas. Ibig sabihin, mayroong bagong tubo na itatanim sa ilalim ng dagat para maihatid ang gas mula sa pinagkukunan nito patungo sa mga tahanan at negosyo. Ibig sabihin, may bagong tubo na itinatanim sa ilalim ng dagat para maihatid ang gas mula sa pinagkukuhanan patungo sa ating mga tahanan at negosyo. We are not just extending a gas field. We are rebuilding our energy infrastructure
infrastructure from the ground up. We are targeting first gas delivery by the fourth quarter of 2026, and we are not stopping there. The next well, Bagong Pag-asa, sits 30 kilometers north of Malampaya and is already in the works. This is indigenous energy. It is ours. This is our future, and it is how we protect every Filipino from the burden of rising global fuel prices. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakalbayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Kinumpirma ng Department of Finance o DOF na sa April 12 o 13 pinakamaagang mailalabas ang kautusan o executive order tungkol sa pagsususpinde ng excise tax sa langis. Sa pagdinig ng Protect Ad Hoc Committee, ipinaliwanag ni Finance Undersecretary Carl Adriano na may 15 araw o 15 days publication pa bago maging epektibo ang batas. Ngayong araw ang pulong ng Development Budget Coordination Committee o DBCC para makapagbigay ng rekomendasyon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa susunod na linggo. Sa ganitong paraan, anya oras na maging epektibo na ang batas pagpatak ng April 12 o 13, mailalabas na agad ng Malacanang ang kautusan ng Pangulo. The earliest that the President can issue the EO is around April 12 or 13 po, if I'm not mistaken with my numbers. In terms of the update on the DBCC, we will already be meeting on Friday. And then definitely we will come up with recommendation by next week so that as soon as the law is in effect by around April 13, President can already issue that EO. Finance Undersecretary Carl Adriano. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sisikapin ng gobyerno na gawin ang lahat ng hakbang na sakop ng batas para ibsan ang epekto ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Ginawa ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro ang pahayag ng tanungin kung hanggang saan lang ang kayang gawin ng pamahalaan sa pagharap sa tensyon, lalo na't sinabi ng Energy Department na wala itong kakayahang kontrolin o kunin ang operasyon ng mga oil retailer. Ayon kay Castro, hindi kumikilos ang gobyerno kung lalabag ito sa batas, kaya lahat ng hakbang para ibsan ang epekto ng Middle East conflict ay titiyaking legal. Ang gobyerno po, lahat ng pwedeng gawin within the bounds of law ay gagawin po. Hindi naman po tayo maaaring kumilos tapos lalabag naman po tayo sa ating batas. So kung ano po ang maaari lamang gawin ng gobyerno para maibsan ang dulot nitong krisis sa Middle East, gagawin po lahat ng gobyerno. Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Nakikipag-ugnayan na ang Pilipinas sa iba pang bansa para makahanap ng alternatibong mapagkukunan ng langis. Ito ang sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro makaraang sabihin ng oil company sa Senate hearing na posibleng tumagal ang kanilang supply hanggang Abril o Mayo. Ayon kay Castro, aktibong ipinatutupad ang whole of government approach para tugunan ang epekto ng tensyon sa Middle East, gaya na lamang ng paghanap ng karagdagang fuel supply. Binanggit po ni Secretary Sharon Garin, pati po ang DFA ay nakikipagtulungan na po para makahanap ng alternative countries for the supply. Nandyan po ang Canada, USA, South America countries, including Russia. Press Officer Attorney Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Palaging sincere o tapat ang Pilipinas sa pakikipag-ugnayan at pakikipagnegosasyon sa international community. Tugon ito ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro sa pahayag ng Chinese Embassy hinggil sa posibleng muling pagsisimula ng oil exploration talks sa pagitan ng Pilipinas at China. Una na ring sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bukas siya na muling pag-usapan kasama ng China ang joint oil at gas project sa South China Sea. Sinabi naman ng China
nagpatunayan na nabukas din sila sa usapan basta't ipakita ng Pilipinas ang pagiging tapat o sinseridad nito. Gate ng Malacanang, palaging tapat ang Pilipinas sa pakikipag-ugnayan o negosasyon nito, lalo na sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Hindi po kailanman naging hindi sincere ang bansang Pilipinas. Sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng okasyon, ang Pilipinas ay laging sincere sa pakikipag-usap, pakikipagnegosasyon, lalong-lalo na sa pamumuno po ni Pangulong Marcos Jr. Wala po siyang secret deal. So, kung ano man po ang maaaring idulot ng anumang negosasyon at ito ay magiging maganda para sa Pilipinas, yan naman po ay hindi tututulan ng Pangulo. Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pinag-aaralan ng Marcos Administration ang mas malawak na fuel subsidy scheme sa Pilipinas. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, pag-aaralan ang subsidy models na ginagawa ng ibang bansa kung saan hindi lamang ang transport workers ang nakikinabang kundi ang publiko. Bagamat welcome sa Malacanang ang panukalang wealth tax o buwisan ng ari-arian ng mga bilyonaryo sa halip na suspindihin o bawasan ang fuel excise tax, sinabi niya ni DepEd Secretary Arsenio Balisacan na mahirap itong ipatupad dahil posibleng magresulta sa pagalis ng pera o negosyo sa bansa. Nasubukan na kasi aniya ng Germany, France at Sweden ang naturang hakbang, subalit hindi na ipinatupad dahil sa mas komplikadong proseso at mababang kita. Narito ang bahagi ng pahayag ni Balisacan sa naturang usapin. Imposing a wealth tax on the super wealthy is an economist's dream because wealth tends to compound. A wealth tax slows wealth concentration over generations. Such concentration translates into political and economic power, leading to market failures, slowing economic growth, and further weakening inclusivity. Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Dinipensahan ng Malacanang ang hakbang nito para mapababa ang presyo ng langis sa gitna ng epekto ng kaguluhan sa Middle East. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, hindi pa tiyak ng pamahalaan kung magkano ang aabuti ng mababawas sa presyo ng langis kapag naikasa na ang suspensyon o pagbabawas sa fuel excise tax. Sangayon kasi sa batas, kinakailangang maghintay ng 15 araw bago ganap na ipatupad ang kapangyarihan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa naturang buwis. Ginagawa rin aniya ito para masunod ang due process at maabisuhan o maihanda ang mga maaapektuhan. Samantala, tanging ang Kongreso lamang ang may kapangyarihan na amyandahan ang probisyon hinggil sa 15-day grace period. Pag ito ay na-publish, it will be considered as an information or a notice to the whole world. So para sila ay makapagbasa, maintindihan, makapag-assess at makapag-prepare. Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng gobyerno sa mga manufacturing company at iba pang stakeholder para hindi muna magtaas ng presyo ng mga bilihin. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ito ang pinakamabilis na pwedeng gawin ng pamahalaan para ibsan ang epekto ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Bukod dito, nagpapatuloy din ang pamamahagi ng tulong sa transport at agricultural sectors. Anya, hindi kontrolado ng gobyerno ang pagsipa ng presyo ng langis kaya patuloy na ginagawa ang lahat ng paraan para pagaanin ang epekto ng Middle East crisis sa mga Pilipino. Sa pamamagitan po nito, alam po natin at alam po ng gobyerno na kahit sa ganitong temporary na mga ayuda natin sa mga kababayan natin, alam natin na malaki ang epekto nito sa kanilang buhay. Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Ikakasa ng gobyerno ang special payout para sa transport workers na inalis umano sa master list ng fuel subsidy beneficiaries. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, kumikilos na ang mga kaukulang ahensya ukol dito, lalo't posibleng nakaapekto sa unang listahan ang double entries, kakulangan ng detalye o kaya hindi rehistrado sa LTFRB. Sa kabila nito, tiniyak ng pamahalaan na nananatili itong committed sa pagtulong sa mga kwalipikadong beneficiaryo. Sabi naman po ni Secretary Giovanni Lopez, akin pong babanggitin. Ito po ang kanyang sinabi. Sa mga hindi nalista at nabigyan na jeepney driver chuper, napagkasunduan na namin ni Sec Rex Gatchalian na maglalaan kami ng araw for special payout para makatanggap din ang mga nasabing chuper at driver ng 5,000 mula sa Cash Relief Assistance Program sa ilalim ng AIX ng DSWD. Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Panukala para sa pagkakaroon ng sariling fuel reserve ng bansa muling binuhay. Balita mula kay Kathleen Forbes. Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis at tensyon sa Middle East, pinapanukala ni Quezon City Representative Bong Suntay ang pagkakaroon ng isang National Strategic Fuel Reserve System upang protektahan ang bansa laban sa biglaang kakulangan ng supply at pagtaas ng presyo ng langis. Sa ilalim ng panukala, ang gobyerno ay magtatayo ng fuel reserve na maaaring gamitin sa panahon ng krisis. Ito anya ang magsisilbing safety net ng bansa mula sa global shocks. Sa kasalukuyan, umaasa ang Pilipinas sa imported fuel, kaya't anumang kaguluhan sa global market ay agad na nararamdaman sa lokal na presyo ng gasolina, diesel at LPG. Nakapaloob din sa panukala ang pagkakaroon ng Targeted Fuel Relief Program na magbibigay naman ng agarang tulong sa mga sektor na pinakaapektado ng taas presyo ng langis tulad na lamang ng mga tsuper, magsasaka, mangingisda at maliliit na negosyo. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. High-level negotiations sa ibang mga bansa para matiyak ang supply natin ng langis pinanawagan ni Senador Sherwin Gatchalian. Narito si Nympha Asuncion. Nanawagan si Senate Protect Committee Chairman Senador Sherwin Gatchalian sa pamahalaan, partikular sa Department of Energy na agad nang maghanap ng karagdagang supply ng lingis. Isa ito sa mga nakikitang magiging rekomendasyon ng komite matapos ang dalawang pagdinig tungkol sa epekto sa bansa ng gulo sa Middle East. Ayon kay Gatchalian, kailangan ng pumasok ang pamahalaan sa mas mataas na antas ng negosasyon sa ibang mga bansa para matiyak ang supply natin ng langis. Hindi na anya sapat ang pakikipagnegosasyon sa normal na mga channel at dapat na ang high-level negotiation o ang head of state to head of state negotiation. Babala ng senador, kung hindi agad kikilos ang gobyerno, posibleng umabot sa rationing ang supply ng langis at maubos na ang inventory ng bansa sa loob ng 60 days. Inaasahang ilalabas ng Senate Protect Committee ang kanilang draft recommendation sa susunod na linggo na magsisilbing gabay sa mga hakbang ng pamahalaan para maibsan ang epekto ng energy emergency. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Nilinaw ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na distribusyon lamang ng ayuda at hindi na sa kanila nagmumula ang listahan ng benepisyaryo sa pamamigay ng financial assistance sa mga Transport Network Vehicle Services o TNVS drivers. Sa programang Global na Tayo, sinabi ni DSWD spokesperson Asek Irene Dumlao na ang lokal na pamahalaan at ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang nagbeberipika ng talaan ng benepisyaryo. Ginawa ni Asek Dumlao ang paglilinaw kasunod ng mga reklamong mayroong mga tricycle drivers ang hindi nabigyan ng ayuda dahil wala sa listahan. Tiniyak naman ni Dumlao na sa mga kaso kung saan kailangan pa ng masusing beripikasyon ang pagkakakilanlan ng mga benepisyaryo, magsasagawa ang ahensya ng special payout para sa mga ito.
Yeah. Alam niyo po, ang role ng DSWD ay mag-distribute na lamang po noong 5,000 pisong financial assistance. And we work closely with the local government units and the LTFRB para po doon sa talaan o listahan ng mga drivers. Para po sa mga tricycle drivers, kami po ay nakipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan kasi yung mga tricycle drivers po natin, sa LGU po sila kumukuha ng prangkisa o ng permiso para makapamasada. Yun naman pong mga ibang drivers, kagaya ng TNVS, ng jeepney drivers, kinuha naman po natin yung listahan mula sa LTFRB. Okay. At si LTFRB, kinuha naman po niya yan doon sa mga iba't ibang mga TNC, no, yung mga transport network companies. So, again, kapag naipasa na po sa DSWD yung listahan, magsasagawa kami ng deduplication process para matiyak na wala pong nadodoble doon sa mga drivers. Ano po? And then after that, kapag may pag malinaw na yung ating pong listahan, that's the time that we conduct the payouts. Nakita natin na some drivers were not included in the list. Okay. Hindi naman po kinakailangang mag-alala at magsasagawa tayo ng special payout para sa kanila. DSWD Assistant Secretary at ang spokesperson si Irene Dumlao. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Tuloy-tuloy pa rin ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR sa pagbibigay ng mga cash card at cash voucher para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng fuel assistance ng pamahalaan. Sa programang Global na Tayo, iniulat ni BIFAR spokesperson Nazer Briguera na mahigit 10,000 na ang nakinabang ng mga mangingisda sa ayuda. Umaasa ang BIFAR na magkakaroon pa ng karagdagang tulong kasabay ng paglagda ng 50 milyong pisong supplemental agreement ng ahensya sa Development Bank of the Philippines. Dagdag pa rito ang Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolks na mayroong alokasyon na nagkakahalaga ng 10 bilyong piso. Mga nasa mahigit 10,000 na po ang nabigyan natin ng mga mangingisda. At sabi ko nga, gamit pa rin yung dating dating pondo. Habang hinihintay naman po natin na mapirmahan po sa katuparan na yung paglagda ng supplemental agreement ng DAB-FAR sa Development Bank of the Philippines para po mailabas na yung karagdagang 50 million pesos na pakikinabangan naman po ng mga nasa around 15,000 na mga mangingisda. At mabanggit ko lamang, sir, magandang balita dahil nitong huli lamang nagpatawag na ang Department of Agriculture sa mga bureaus na may mandato sa ating mga magsasaka at mga mangingisda para po maisakatuparan na at ma-finalize na po yung guidelines naman sa pagpapalabas ng karagdagang pondo, yung Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk, na 10 billion po yun. At sa ngayon po, ang pagkakaalam po natin ay may pina-finalize na po yung guidelines dito bilang karagdagang ayuda. BIFAR spokesperson Nazer Briguera. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Okay, pansamantala muna po natin puputulin ang ating balitaan dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon upang bigyang daan ang ating Palace Press Briefing na pinangungunahan po ni Presidential Communications Office Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Buong puwersa ang pamahalaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagbabantay at pag-agapay sa mga kababayan nating naaapektuhan sa nagpapatuloy na kaguluhan sa Middle East. Noong Martes, March 24, idineklara ni Pangulong Marcos Jr. ang State of National Energy Emergency upang mapangalagaan ang pambansang interes, tiyakin ang katatagan ng supply ng langis,
at magpatuloy ang paghahatid ng mahalagang serbisyo. Layunin din itong unahin ang kapakanan ng taumbayan, lalong-lalo na ang higit na nangangailangan. Gayon din ang maibsan ang epekto ng kaguluhan sa Middle East. Nilagdaan din ni Pangulong Marcos Jr. ang Republic Act 12316 noong Miyerkules, March 25, na nagbibigay ng kapangyarihan sa pamahalaan na suspindihin o bawasan ang excise tax sa mga produktong petrolyo. Hindi dito nagtatapos ang mga hakbang ng Pangulo upang hindi maramdaman ng taumbayan ang epekto ng kaguluhan sa Middle East. Una sa listahan ay ang kapakanan ng mga Pilipinong naiipit sa ibayong dagat. Sa katunayan, mahigit sa 2,000 overseas Filipino workers na ang ligtas na nakauwi sa Pilipinas, samantalang mahigit 16,000 naman ang natulungan sa pagkain, tirahan at iba pang pangangailangan. On top of the situation din ang pamahalaan pagdating sa supply ng langis. Kahapon, March 26, Huwebes, inulinsad o inanunsyo na rin ni Pangulong Marcos Jr. ang matagumpay na drilling at testing ng Camago 3 well na likas na pinagkukunan ng enerhiya na magpoprotekta sa bawat Pilipino mula sa tumataas na presyo ng langis. Nagpatupad din ang pamahalaan ng libreng sakay at diskwento sa LRT at MRT, tulong pinansyal sa mga tsuper, discount sa toll at bayarin sa eroplano, murang bigas at pagpapalawak ng kadiwa stores, at fuel and fertilizer subsidies para sa mga magsasaka at mangingisda. Sapat din ang supply ng pataba at pagkain habang makakatanggap din ng libreng bigas ang mga lokal na pamahalaan at mahigpit namang binabantayan ng gobyerno ang hoarding at overpricing. Muli, ang panawagan ng pamahalaan sa taumbayan, walang dahilan upang magpanik dahil may ginagawa ang pamahalaan at mahigpit na nakatutok at nakabantay sa sitwasyon. Isang magandang balita para sa mga Pilipino. Malugod na ibinahagi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa isang video message ang matagumpay na drilling at testing sa Camago 3 well sa Malampaya gas field. Kaya nitong mag-produce ng aabot sa 60 million standard cubic feet of gas kada araw. Isa itong mahalagang kaganapan para sa ating bansa dahil mapapatatag nito ang ating energy supply. Mayroon na tayong dagdag na papagkukunan ng indigenous fuel na magpapailaw sa ating mga tahanan at negosyo. Ang natural gas na makukuha sa Camago 3 wells ay inaasahang magpapababa sa ating electricity cost. Base sa estima, pumapatak na nasa 4 pesos and 80 centavos per kilowatt hour ang gas mula sa Malampaya, malayo sa 10 pesos and 30 centavos na halaga ng imported liquefied natural gas. Bawat piso matitipid dito ay malaking tulong sa budget ng bawat pamilyang Pilipino. Ayon sa Pangulo, inaasahang mapapahaba ng Camago 3 wells ng 6 na taon ang buhay ng Malampaya gas field. Sa tulong ng bagong tuklas na indigenous gas source, magiging mas stable ang ating supply ng kuryente, magiging mas mura ang elektrisidad, at higit sa lahat ay buong Pilipinas ang makikinabang dito. Dagdag pa ng Pangulo, kasalukuyan ng naglalatag ng mga bagong pipelines sa Malampaya. Taong 2000 sa simula nung huli itong ginawa. Makakaasa ang sambayan ng Pilipino na patuloy ang mga hakbang ng gobyerno upang palakasin pa ang energy infrastructure ng bansa. My fellow Filipinos, today I am proud to announce another step forward in our mission to secure affordable, reliable energy for every Filipino. The Camago 3 well has been successfully drilled and tested, producing up to 60 million standard cubic feet of gas per day. It is the second major milestone under our $893 million Malampaya Phase 4 campaign. Camago 3 holds an estimated 2.5 times more recoverable gas than the Malampaya East 1 discovery. Malampaya gas costs us roughly 4 pesos and 80 centavos per kilowatt hour. Imported LNG costs 10 pesos and 30 centavos, more than double. Every unit of power we generate from Malampaya instead of imported fuel is money saved by households, by small businesses, by every Filipino that pays an electric bill. This is indigenous energy. It is ours.
This is our future, and it is how we protect every Filipino from the burden of rising global fuel prices. Maraming salamat. At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. Para po sa unang katanungan, Tristan Odalo, Newswatch Plus. Hi, good afternoon, Yusek. During the Senate hearing yesterday on the impact on the Middle East crisis, Senator Bam Aquino questioned government officials on why did the government stop short of calling for a state of emergency. As sabi niyo po, yung national energy emergency ay hindi naman po pwede mag-price freeze. Hindi tayo makakapag-price freeze dito hanggang monitoring lang. So he wants to know the wisdom of why the government decided to choose national energy emergency rather than a state of emergency. Hindi po nating sinabing hindi magpa-price freeze. Ang sabi po natin, aaralin po ito. At ito po ay babalansihin at kung ano ang nararapat para po hindi lang isang sektor ang maaapektuhan. Balanse para sa oil industries, balanse para sa taumbayan. So hindi po natin sinasabing hindi magpa-price freeze, pero ito po ay inaaral. So masasabi pa rin po nating may ngipin pa rin yung pamahalaan pagdating dito sa national energy emergency. Opo, at maaari pong magsagawa ang ating pamahalaan ng kanilang katungkulan at nang hindi lalabag sa batas. Ma-unlock natin ang mga funds na dapat natin magamit nang naaayon din sa batas. In another topic lang po, si President Marcos sa isang interview pa rin po sa Bloomberg, sinabi niya he's fearing that a former ally could undo his legacy and the gains of his administration. Maybe where is this fear coming from? And ano-ano pong gain or legacy ng administration ang posibleng ma-overturn in the event na bumaba na ang Pangulo sa pwesto? Unang-una po, ang masasabi natin, ang Pangulo po ang nagpauna na makapagpaimbestiga sa mga maanumalyang flood control project. Hindi po biro sa isang Pangulo sa panahon ng kanyang administrasyon ang hahamon na imbestigahan ang lahat, pati na ang kanyang administrasyon at maaaring kanyang mga kaalyado para maipakita sa tao na hindi dapat inaabuso ang pondo ng bayan. Isa lamang ito sa maaari natin masabi na magandang ginawa ng Pangulo. Hindi na ito malilimutan ng mga kababayan natin. At ang mga proyekto, nakita po natin, katulad po ngayon, ang mabilis na paggalaw, pagkilos ng Pangulo sa panahon ng nangyayaring krisis dito sa Middle East. Ito po ang masasayang kung ang pipiliin nating leader ay hindi maipagpapatuloy ito naging mga gawain ng Pangulo. So nakakahinayang po talaga dahil baka mamayagpag muli ang mga hindi dapat na mamayagpag at makalimutan papanagutin ang dapat na managot. Sunod po na katanungan, Mads Moratillo, Net 25. Hi, ma'am. Ma'am, sabi po ng Pangulo nung nakaraan na magkakaroon ng tupad program ang gobyerno para dun sa mga driver, yung mga nasa transport sector na naapektuhan po nitong oil crisis. Ano po yung magiging latag dito ng gobyerno? Paano po? Sa ngayon po ay fina-finalize pa lang po ito. Sa ating pong pinarating, nagkaroon na po ng meeting kahapon at magmi-meeting pa po muli kung ano po ang dapat na guidelines at kung paano po ito maipapatupad. So, ngayon po ongoing po ang deliberations patungkol po dito. Ma'am, magkakaroon po ba ng panibagong pagpapalit sa leadership ng ibang department? Hindi pa po na ipapaabot sa atin kung meron sa ngayon. So far, tiwala pa naman ng Pangulo sa lahat ng head ng departments? Opo. Thank you po. Salamat po. Sunod na katanungan, Ann Soberano, Bombo Radio. Good afternoon po, Yusek. Sa dami po ng issue ngayon, Yusek, na kinakaharap ng ating bansa sa ekonomiya, fuel crisis, politika, ano po ang top priority ngayon ng Malacanang? At kung meron po, ano po ang hindi muna tututukan? Sa Pangulo po, sa paningin ng Pangulo at ng administrasyon na ito, lahat po ng issue ay dapat tutukan. Pero siyempre po, ang inuuna sa ngayon ay kung paano po natin maiibsan ang impact ng nangyayari po sa Middle East. Pero lahat po ng issue na nakalatag, hindi po ito pwedeng tulugan.
Hindi pwede natin sabihin, pabayaan muna natin itong issue na to at ito muna po. Lahat po ng issue na nakalatag dito ay dapat tinututukan. Ma'am, follow up. Sa lahat po din nangyayari, anong isang bagay na maaring pwedeng igarantiya ng gobyerno sa publiko ngayon? Specific po, ma'am. Garantiya sa lahat ng bagay? Opo. Sa mga nangyayari ngayon, ma'am, Okay. ano pong pwedeng ibigay ninyong garantiya sa ating mga kababayan? Kitang-kita po natin kung paano magtrabaho ang Pangulo. Hindi nagbabakasyon kung hindi nagtatrabaho. Ang garantiya po ng Pangulo, ang presence po niya, ang mga utos po niya, ang mga polisiya na inilalatag po sa taong bayan. Nakikita po natin. Siya na nga rin po, uulitin po natin, garantiya na ang pondo ng bayan ay gagamitin sa tama para sa taong bayan, para sa proyekto ng gobyerno. Salamat, Yusek. Salamat po. Sunod na katanungan, Rafi Ayeng, Daily Tribune. Ma'am, good afternoon. Despite the apparent interventions ng gobyerno, hindi pa rin naman natin maiiwasan yung mga detractors na nagsasabing baka yung ayuda na pinamimigay ay madaan sa pagbubulsa o sa korupsyon. Ano po ang masasabi ng palasyo dito? Yan naman po ay puro haka-haka. Puro pang-iintriga. Kung meron silang nais na malaman at meron silang duda, di sila na po mismo ang mag-imbestiga. Sa ngayon po, hindi po iniisip ng Pangulo yung mga ganyang klase ng intriga. Hindi panahon ngayon ng pang-iintriga. Kailangan po natin ng pagtutulungan. Hindi po natin kailangan ng paninira, kung hindi pag-uunawaan. On another topic, a business organization said possible po ang work from home setup ngayon para makatipid lalo na yung mga private sector. Ano po ang maimumungkahi ng palasyo dito? Kung yan po ang magiging panukala ng mga private business companies, makakatulong po malaki yan. Pero siyempre po, hindi naman po didiktahan ng Pangulo ang mga pribadong kumpanya kung nakikita po nila na ito'y makakabuti sa ating bayan, para sa interes ng ating mga kababayan, para makatipid din po sa fuel or sa produktong petrolyo, maganda po yung suggestion. Sunod po na tanong, Mads Moratillo, Net25. Hi ma'am, related lang po dun sa tanong ni Rafi about the workers. Yung TUCP, nagkaroon sila ng panawagan ma'am na sana magkaroon ng 5,000 ayuda rin para sa mga minimum wage earner. Possible po ba to? Katulad ng sinabi natin kahapon, lahat po ng suggestion ay aaralin. Nothing is off the table. Pero kailangan po natin unahin ang dapat na mauna na bigyan ng ayuda. Nauna na po natin binigyan ng transport sector. Yan po ang utos ng Pangulo Marcos Jr. At inuuna rin po natin ang mga maaaring ibigay na tulong sa lahat ng kababayan. Hindi po ito namimili. Yung 50% discount sa MRT, LRT, libreng sakay. So lahat po na maaaring ibigay na naaayon din sa batas at kakayanin ng budget ng Pangulo ay rather ng gobyerno, ibibigay po yan. Ma'am, can we get the reaction of the palace post? Yung Philippines daw po, yung kauna-unahang bansa na nag-declare ng national energy emergency. And also, can we get the reaction of the palace on the looming rotational brownouts and declining electricity supply? Bukod sa mataas na presyo ng langis, tag-init na rin po kasi at may mga ginagawa na po ba yung gobyerno para sa nagbabatang krisis, hindi lang sa langis kundi sa kuryente? Yung unang tanong, ano yung unang tanong? Yung Pilipinas yung first. Okay. So, kung tayo po ang kauna-unahang nag-declare ng state of energy emergency, yan lamang po ay nagpapatunay na ang pamahalaang ito ay hindi po nagbabagal sa kanilang pagkilos. Ibig sabihin po, itong energy emergency na inihayag ng Pangulo ay para po maibsan, para po mapigil na magkaroon ng krisis dito sa ating bansa. So inuuna na po natin lahat bago pa man tayo humantong sa hindi magandang sitwasyon sa ating bansa. Dulot nitong krisis sa Middle East. At doon sa, okay? Yung sa krisis sa kuryente, ma'am. Yes, oo. Kaninang umaga po ay nakausap po mismo natin sa Secretary Sharon Garin at ito po ang kanya naging pahayag. And I quote, "We issued department guidelines to allow electricity from cheaper fuel, generate more sources like coal and renewable energy. ERC has now suspended the electricity market so we can have more coal,
renewable energy, and even Malampaya-generated power. We are assisting renewable energy developers to complete their projects ahead of schedule. Around 500 megawatts na done na, according to Secretary Garin. Another 500 we're working in progress pa. All that and more para mabawasan ang posibleng itaas ng presyo. As to islands, we're planning to get diesel for Napocor. Hopefully, it will be cheaper but lower grade oil para iwasan ang blackout sa mga isla. Siyempre po, mas maganda rin po ang mga solar companies ay makakomply sa kanilang mga obligasyon para makatulong din po. Salamat po. Sunod po na katanungan, Maricel Halili, TV5. Good afternoon, Yusek. Yusek, sabi ng Iran, there won't be a negotiation for now. So mukhang malabo pa kung kailan matatapos yung gulo. Having said this, gaano po kalalim ang resources ng Pilipinas, and if the government has mentioned na naghahanap tayo ng alternative sources. But in any case, na hindi matuloy yung agreement, ano po yung contingency plan? Siyempre, unang-una, magdasal tayo na magkaroon na ng agreement sila at magkaroon ng pagkakasundo. Kapag hindi po kasi agad nagkasundo at hindi natapos itong sigalot sa Middle East, malaki po talaga itong magiging epekto. Pero muli, tinanong natin dyan si Secretary Sharon Garin at ito ang kanyang sinabi. And I quote, "We are stocking up and now in dialogue with other countries like India, Argentina, Canada, and other countries that do not rely on Middle East for their petroleum." End of quote. Pero of course, nandyan pa rin yung fear na baka maapektuhan yung supply natin. So to calm the people, how far are we from energy lockdown? Kasi nabibring up din yung mga historical happenings back in 1970s when there were shortage na nagkaroon ng fuel rationing, nagkaroon ng carless days. How far are we from that? And what's the worst case scenario that the government is now preparing? Sa ngayon, ito po talaga yung pinaghahandaan ng Pangulo, pinaghahandaan ng administrasyon. Kaya ayaw po nating mapunta doon sa worst case scenario. So kaya nga ngayon po, sa pagtutulungan na rin po ng lahat ng ahensya ng gobyerno, especially DOE and DFA, na naghahanap po talaga tayo ng sources para po yung supply ng petrolyo ay hindi mahinto at magtuloy-tuloy po para po sa ating mga kababayan. So you don't see energy lockdown anytime soon? Malayo pa yon? Sa ngayon po, as we speak, wala po tayo nakikita. As we speak. Thank you, Yusek. Salamat po. Ana Bajo, GMA News Online. Afternoon, ma'am. Ma'am, Bayan President Renato Reyes has questioned if the president is exempted from the anti-EPAL policy during cash assistance distribution kasi sa isang payout po sa Quezon City, meron pong tarpaulin at ang nakalagay ay ang nakalagay dun sa tarpaulin ay serbisyo at tulong mula kay Pangulong Bongbong Marcos. Pinagbabawal daw po ito under GAA. Unang-una sa ating mga kababayan. Nung nakita po ni Pangulo Marcos Jr. isang tarpaulin na meron siyang larawan, yun po ay iniutos niyang tanggalin ang kanyang larawan. Kaya wala na po kayo. Binigyan niya po ito, kinall out niya po ang DSWD. Meron po kasi nangyayari, kapag ka po hindi nakikita ang Pangulo at karamihan ay halimbawa ay nasa meeting lamang siya sa Malacanang, kapag hindi nakikita sa labas, ang sasabihin ng iba, nasaan ang Pangulo? Kapag naman nakikitang madalas at nakikita na gumaganap sa kanyang mga programa, ang sasabihin ng iba, namumuliti ka. At ngayon, marami nagsasabi, walang ginagawa ang Pangulo. Pero ngayon, ipinapaalam sa taong bayan kung ano ang proyekto ng Pangulo. Ang sasabihin naman nila, pa-EPAL. So, di natin alam ano ba ang nais ng mga taong ito. So muli, ayaw ng Pangulo ng pa-EPAL.
Pero ma'am, meron din po kaya tayong reminder sa mga LGUs? Kasi si President din naman po yung nag-push nito nung pinirmahan niya yung GAA last time na, yun nga, anti-EPAL policy. Yes. Meron na lang pong reminder. Alam nila. Ngayon po, nadidinig nila. Bawal ang EPAL. Thank you, ma'am. Salamat po. Ivy Reyes, Bilyonaryo. Hi, Yusek. Good afternoon. DSWD Secretary Rex Gatchalian said in one coverage that they're under the understanding that the president is not covered by the anti-EPAL provision in the GAA. Your comment po. Okay. Tinanong ko na rin po dyan si Secretary Rex. At ito po yung sabi niya. DSWD thought the president was exempted. But when our attention was called, we addressed it immediately. So alam niya po. Okay So, hindi po siya exempted. Confirming po. Hindi po siya exempted. Pero tandaan po natin na dapat din pong malaman ng taong bayan bilang presidente na ito ang kanyang proyekto. Para malaman ng taong bayan, assurance na ang Pangulo ay nandito para sa ating lahat. Yusek, follow-up na lang po on the messaging of the palace. The admin already declared the country under a national energy emergency. Sinabi din po ng Pangulo na mahirap talaga o out of the government's control yung pagtaas ng presyo ng petrolyo. But Malacanang isn't calling it a crisis. So may krisis po ba o wala para sa palasyo? Maliwanag po ang sinabi ng Pangulo sa kanyang mensahe. Sabi niya po, uulitin po natin, malinaw ang salitang ginamit natin, energy emergency. Hindi ito emergency ng pangkalahatan. So, ang sabi rin po niya na there's nothing to be panic about. Gumagawa po ng trabaho ang gobyerno, ang Pangulo. Ang pagsasagawa po ng Executive 110 ay para po hindi tayo makarating sa tinatawag na krisis. Kaya po hanggang ngayon, patuloy na nagtatrabaho ang lahat ng parte ng gobyerno para po ang lahat ng maaaring ibigay na tulong, maaaring ibigay na proyekto para maibsan ang impact nitong krisis sa Middle East ay gagawin po. Basta po ito'y naaayon din sa batas. Salamat po. Huli pong katanungan, Julie Bay sa 1PH. Yusek, sinabi po ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association na tataas yung presyo ng ilang produkto sa ilang supermarkets. Included daw po yung noodles, canned goods at saka tubig. Ano po yung susunod na hakbang ng palasyo? Kasi recently sinabi nga ng Pangulo yung assurance po na hindi tataas or hindi magtataas ng presyo yung mga supermarkets and manufacturers. Opo, kinausap din po natin kanina lamang po si Secretary Chris Roque ng DTI. At ayon po sa kanya, siya na po ang bibigay sa inyo ng mensahe patungkol dyan. Pero makikipag-usap daw po ba si Secretary Roque sa mga manufacturers tungkol dito? Si Secretary Chris Roque na po ang inyong tanungin dahil yan po ang ibinigay niya sa akin na mensahe. Na siya na lamang po ang magbibigay ng mensahe patungkol po dito. Pero meron po siyang mensahe. So, just ask Secretary Chris Roque. Marami pong salamat. Huli pong huling katanungan, Yusek. Maraming salamat. At bago po tayo magtapos, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Administrasyon, patuloy ang trabaho para sa mamamayang Pilipino. Excuse me. Naging abala ang nagdaang linggo para kay Pangulong Marcos Jr. dahil sa kaliwat kanang kaganapan na kanyang personal na dinaluhan. Lunes, March 23, ay sinalubong ng Pangulo sa Villamor Air Base ang ika-4 na chartered flight na may sakay na 343 Filipinos mula sa Middle East. Sa kabila ng kaguluhan sa gitnang silangan, patuloy ang pamahalaan sa paggawa ng hakbang upang ligtas na makauwi ang ating mga kababayan sa kanilang mga pamilya. Ang nais ng Pangulo, walang Pilipinong maiiwan sa gitna ng kaguluhan. Matapos salubungin ang ating mga kapwa Pilipino sa kanilang pagbabalik bansa, tumungo naman si Pangulong Marcos Jr. sa Camarines Sur upang personal na inspeksyonin ang vegetable and fruit processing facility at mega cold storage facility sa bayan ng Pili. Sa tulong ng makabagong makinarya at teknolohiya, pinapatatag ng mga nasabing pasilidad ang ating food supply at ginagawang stable ang presyo sa merkado. Layunin din ng dalawang modern facilities na pababain ang post-harvest losses ng ating mga magsasaka upang lumaki pa ang kanilang kita.
Sariwang pagkain, mababang presyo ng bilihin at mas maunlad na sektor ng agrikultura. Iyan ang hatid ng mga makabagong pasilidad sa taumbayan. Martes, March 24, ay inanunsyo ni Pangulong Marcos Jr. ang pamimigay ng fuel subsidy para sa transportation sector. Tumungo ang Pangulo sa Parañaque Integrated Terminal Exchange upang alamin ang kalagayan ng transport workers and commuters sa gitna ng pagtaas ng presyo ng langis. Batid ng pamahalaan ng mga pagsubok na hinaharap ng bawat Pilipino. Kaya mahigit 245,000 drivers at operators ng mahigit 1.18 million PUVs ang benepisyaryo ng fuel subsidy. Kasama dito ang mga drivers ng pampublikong jeep, bus, taxi, UV Express, PhilCab at TNVS. Sa mga susunod na araw ay mababahaginan din ang ating tricycle drivers at delivery riders. Maliban sa fuel subsidy ay mamimigay din ng cash assistance ang DSWD sa transport workers upang pagaanin ang pasaning dulot na mataas na presyo ng langis. Miyerkules, March 25, hinirang ni Pangulong Marcos Jr. sa isang presidential send-off ang 290 members na doctors to the Barrios program. Ang batch 43 na nasabing programa ang pinakamalaking pangkat ng mga profesional na manggagamot na ipapadala sa mga pinakamalayo at liblib na lugar sa Pilipinas. Ang kanilang layunin, maghatid ng quality and compassionate healthcare sa ating mga kababayan para walang Pilipino ang maiiwan pagdating sa kalusugan. Kahapon, March 26, pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang inspeksyon ng Ambatali Warehouse and Drying Pavement sa Ramon, Isabela. Sa tulong ng mga makabagong makinarya, kaya ng pasilidad na mag-imbak ng hanggang 14,000 kaban ng palay, habang nasa 3,600 kabans naman ang capacity ng drying facility nito. Hindi na kailangan pang magtiyaga ng ating mga magsasaka sa pagbibilad ng palay sa mga kalsada. Tumungo rin ang Pangulo sa Onion Cold Storage Facility sa parehong lugar upang inspeksyonin ang mga pasilidad nito. Makakatulong ang storage facility upang maiwasan ang pagkabulok ng mga bagong aning sibuyas para tiyakin ang dagdag na kita ng ating mga magsasaka mula sa Isabela at Nueva Vizcaya. Matapos ang kanyang pagbisita sa mga agricultural facility sa Isabela, tumungo naman ang Pangulo sa Kabatuan Super Health Center upang kamustahin ang mga nakadestinong health workers doon, pati ang mga pasyenteng kanilang inaalagaan. Maliban dito, dinaluhan din ni Pangulong Marcos Jr. ang turnover ng 2 patient transport vehicles ng PCSO sa pangunguna ni General Manager Mel Robles na handog sa lokal na pamahalaan ng Isabela. Tutok sa trabaho, tuloy-tuloy lang ang serbisyo. Ito ang nais ni Pangulong Marcos Jr. na gawing prioridad ng gobyerno para sa ikabubuti ng bawat Pilipino. Welcome po namin kayo sa ngalan ng ating mahal na Pangulo Ferdinand Marcos Jr. Pilin po ng Pangulo natin na bigyan kayo ng proteksyon at yung kapakanan po sinasaalang-alang natin. Thank you so much, President, sa nabilis na action, especially sa aming mga OFW na gustong umuwi, lalo na sa sitwasyon namin sa gera. Yung mga irrigation system na bago na ginawa namin solar para wala nang ibinabayad sa krudo. Para naman mas maganda ang kikitain ng ating mga magsasaka. Ang laki po ng naitulong nito, ang laking pagbabago para sa aming mga magsasaka. Kasi unang-una po nabawasan yung pagbabayad namin sa patubig. Ngayon, itong tinignan natin ang cold storage. At kaya namin gawin, siyempre ibibigay natin at gagawin po natin para sa ating mga magsasaka. Mabuhay po kayo. Nandito ako para tiyakin na yung aming ginagawa na fuel subsidy ay maayos kasi mag-start tayo today. We are now providing 10,000 subsidy for each bus unit. Maraming salamat po kasi patuloy niyo po kami tinutulungan at tinitingnan po yung lahat ng problema na meron kami sa sektor ng transportasyon. Dahil nasara nga yung tinatawag na Straits of Hormuz at hindi makadaan ang mga barko na nagdadala ng langis, lalong-lalo na dito sa Asia,
ay nagtaasan ang presyo ng petrolyo. Nagpatupad tayo ng mga ilang inisyatibo upang matulungan ang ating mga kababayan. Nagbigay tayo ng libreng sakay. Meron tayong 50% na discount sa LRT 2 at MRT 3. Binawasan na rin ng CAAP ang terminal at aeronautical fee para maging mas mura ang pamasahe sa eroplano. Namamahagi tayo ng cash assistance. Nagbigay din tayo ng toll discount para sa mga jeepney, para sa mga bus at para sa mga truck. Pinalawak natin ang 20 peso rice program sa 627 centers. Patuloy din ang ating ibinibigay ang fuel at fertilizer subsidies para sa magsasaka at saka para sa mga mangingisda. At sumagot na ang ating mga manufacturer na hindi sila magtataas ng presyo ng pangunahing bilihin. Maraming komunidad pa rin ang umaasa sa iisang doktor sa kabila ng dami ng taong nangangailangan ng serbisyo medikal. Dahil dito, sinabi ko sa DOH na tiyakin na makakapagpadala tayo ng mga doktor sa lahat ng munisipalidad, lalo na sa mga lugar na hindi madaling abutin at kulang ang serbisyo medikal. For every Filipino, the goal is not just relief, but a health system that continues to serve them in the years to come. Ang pangunahing pong rason kung bakit magpapatayo po tayo ng onion cold storage ay para hindi po magkaroon ng losses. Mas nagbigyan kami ng atensyon ngayon, mas dinidinig kami ng gobyerno sa mga hinaing namin. Galing ako sa mga pampublikong hospital at nakikita ko doon ang mga kababayan natin na nagpupunta na lang kapag malubha na ang sakit. So ako bilang doktor, naramdaman ko na ang sakit nila na sana sa kanilang bayan pa lang ay natutugunan na yung kailangan nilang pangkalusugan. Ang inyo pong initiative ay malaking tulong upang mapabuti ang kalagayan ng kalusugan ng ating kababayan. Asahan niyo po na patuloy namin gagampanan ng aming tungkulin sa pagbibigay ng dekalidad na serbisyong pangkalusugan para po sa lahat. Ang mga nakikita niyong trabaho ng Pangulo ay hindi self-promotion, kung hindi information. At yan po ang recap o highlights ng mga aktibidad ng Pangulo ngayong linggo. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas. Inyo pong narinig ang naging Presidential Communications Office Undersecretary Palace Press Officer Claire Castro sa kanyang pangunguna sa Palace Press Briefing. Magbabalik po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Paalala muna mula sa himpilan. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam mo ba? Maari mong gamitin ang ubas bilang natural ice cubes. I-freeze lang ang mga ito at gamitin sa iyong inumin para manatiling malamig nang hindi nadadagdagan ng tubig o natutunaw ang lasa. Perfect ito sa wine, juice o kahit tubig. Refreshing at masarap pa. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang mga balita para sa ating regional news ngayong araw na ito. Kalinga, isa sa mga benepisyaryo ng 2026 Local Government Support Fund Financial Assistance sa ilalim ng Bagong Pilipinas Rice Program na nagkakahalaga ng 17 milyong piso. Magbabalita si Amelia Bumatnong ng RP Tabuk.
May sa iti kalingga kadagitin apurbaran nga agnumar iti fiscal year 2026 Local Government Support Fund Financial Assistance iti sidong ti Bagong Pilipinas Rice Program nga agatad 70 million pesos. Daytoy iti impakaamo ni Governor James Eduba. Nakumpirma tinasaw a funding babaen iti komunikasyon ni President Ferdinand R. Marcos Jr. kini Governor Eduba kasuporta ti national government tapno masolusyonan iti kasapulan ti pampamilya kin komunidad ti probinsya. Panggap ti assistance ang mapapigsa iti panangidano ti serbisyo kin tulong para iti local economic development, particular ti food security ken rice-related initiatives. Inyibkas ti Presidente iti talekna iti kari iti provincial government may papan iti kinapudno, kinapatag, kinumno panakibingay iti resources tapno masiguro nga agbenepisyo ti amin nga kalingga constituent. May naigiti daytoy minandaran ni Governor Eduba iti Office of the Provincial Agriculturist ken Financial Department abigbigan ti posible a benepisyaryo base iti guidelines ti programa ken papaspason iti distribution para kadagiti usto nga kasapulan. Iti nasao nga inisyatibo ket paset ti expanded LGSF to LGUs iti panggap ang mapapigsa iti priority programs kas iti rice assistance, health facility enhancement ken infrastructure projects. Manipo DZR Kitabuk, Amelia Bumotong para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Lokal na pamahalaan ng Infanta Quezon magbubuo ng landslide hazard map. Detalye mula kay May Formaran ng RP Lucena. Magbubuo ang lokal na pamahalaan ng Infanta Quezon ng isang landslide hazard map katuwang ang DNR-MGB, UNDP SHIELD at ang MDRRMO. Ayon sa pabatid ng Infanta LGU, nais ng lokal na pamahalaan na matukoy ang mga lugar na may mataas na pagbanta ng pagguho ng lupa. Magsisilbi rin itong gabay sa mas maayos na pagpaplano sa paggamit ng lupa bilang bahagi ng risk-sensitive at climate-responsive land use planning. Gagamit ang DNR-MGB at UNDP SHIELD ng makabagong teknolohiya tulad ng GPS, remote sensing at GIS mapping upang mas maging epektibo at eksakto ang datos na makakalap. Inaasahan ng lokal na pamahalaan na mas mapapalakas ang kahandaan nito sa mga sakuna at masisiguro ang kaligtasan ng mga residente sa tulong ng landslide hazard map. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Fire Safety Drive ng Bureau of Fire Protection o BFP pinaigting sa mga sakop na paaralan sa bayan ng Bambang, Pangasinan. Si Sara Kayabyab ng RP Dagupan sa balita. Nangawa so Bureau of Fire Protection na Baliyabayambang Jadluyag Pangasinan na serye na Fire Safety Inspection tan lecture at nanduruman sako pa eskwelaan at balay bilang parte na sa kampanya para at kamaunga na karaklan laban at insidente na puol. Unong saya kaiba at sari binisita dan eskwelaan at elementarya jad barangay Pangdel, Hermosa, Manambong Parte, Manambong Surtan, Ataynan. Gutman na sa na aktibidad ya siguroon so pantonton at sari pamantayan at fire safety tan ipakabat so sayan impormasyon at sari estudyante jaddugan kurang pian naiwasan so insidente ya pool. Nangawa mat irana fire safety lecture jad Pangasinan State University o PSU Bayambang Campus Integrated School. Jad sayan aktibidad in panunot damat at sari kalanguran so importansya na kataryaan at oras si emergency tan untan mat so dugan panag-usar na fire extinguisher tan arumiran kanupugan niya gawaan numan bilang at walay nagawan pool. Unong BFP Bayambang pansan siya ang damat so sayan programa tan inisyatiba tapen untanet mas na itdan na impormasyon so karaklan pian maging ligtas sa komunidad laban at sa insidente na pool. Manlalapod Dagupan City, Sara Kayabyab para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. 20 bigas meron na inilunsad sa Samar. 2,000 pamilya unang nakabenepisyo. Narito ang report ni Charmaine Perito Balvez ng RP Calbayog. Umarangkada na ang expansion rollout sa 20 pesos rice project
sa bungto sa Santa Rita, Samar, kundiin 2,000 nga kwalipikado nga benepisyaryo ang una nakapalit san abot kaya nga bugas nga nagkakantidad 20 pesos kada kilo. Naging posible ang programa sa pakigburobligay sa gobyerno probinsyal sa Samar sa pagpanguna ni Governor Shari Antan kasugbong ang Department of Agriculture, Food Terminal Incorporated ug National Food Authority. Dako nga bulig ini para sa mga pamilya linabi na sa panahon san padayon nga paghataas san presyo san mga paraliton sa kantidad nga 20 pesos kada kilo. May mas matitipid ang mga mamaralit para sa iba pa nga panginahanglan. Lain sa pagbulig sa mga consumer, katuyuanan sang programa nga suportaran ang mga parauma para mas sigurado ang duro-diretso nga produksyon ug mas marig-on nga supply san pagkaon sa probinsya san Samar. Tikang sa Radyo Pilipinas Kalbayog, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Community-based drug rehabilitation program General Intervention isinagawa sa Bislig City, Surigao del Sur. Magulat si Angel Obosa ng RP Tandag. Malampusong gipahigayon sa Community-Based Drug Rehabilitation Program Technical Working Group ang ika-10 nga General Intervention Session kaniadtong March 25, 2026 sa Evacuation Center sa Mangagoy, Bislig City. Gipunting sa maong sesyon ang Roadmap to Recovery nga naghatag og giya, direksyon ug bag-ong kadasig sa mga partisipante sa ilahang panaw padulong sa mas himsog ug drug-free nga panginabuhi. Ipangunahan ang diskusyon ni Dr. Rica Vania B. de Guzman ug pinaagi sa padayon nga suporta, edukasyon ug aktibong partisipasyon sa komunidad. Nagpadayon ang CBDRP sa iyang misyon nga mausab ang kinabuhi sa mga individual ug mapalig-on ang usa ka luwas ug lig-on nga Bislig City. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Angel Obosa alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. National Police Commission o NAPOLCOM 9 patuloy ang paghahanda sa nalalapit na Philippine National Police o PNP entrance at promotional exam sa Sulu. May report si Eloisa Muhammad ng RP Hulo. Tuwid-tuwid pagkasakap si National Police Commission at NAPOLCOM Region 9 na papaon ng PNP entrance man promotional exam. Kapit siyang putag siyam sin April hatahon yan. Jumaat gyugon tumugtub na in pagatukwal katarangan si Mama Baya gumawa si Wuda entrance iwan promotional exam. Habay ti Attorney Pablito Abad Jr., Regional Director si NAPOLCOM 9, mabut na palabiduang nga ibuy nagka-file. Bunal malayo ini dahil hagyanta nila Banus sina kumawa sin exam. Malagumbol na inibang papagsibu na kayo ng mga exam venue biya na sinapagadian iban Zamboanga City. Nagasarang sukuli sa Attorney Abad na pamaugbuhi sa Sulu Provincial Government. Kapaguhan na ni Governor Dusa Coraitan II, asumpaya mo pat na paunin filing sa maabot sinsang sa nila in Lupa Sug. Lenga RP Hulo, Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narinig po ninyo ang mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Susunod na po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan mula kay Leo Magpayo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At narito na po ang balitang negosyo at kalakalan. Sinabi ni Finance Secretary Frederick Go na nakikipag-ugnayan ng pamahalaan sa mga development partner kabilang ang Asian Development Bank o ADB upang makakuha ng pondo para matiyak ang sapat na supply ng kuryente at langis sa bansa. Paliwanag niya ang mga credit facility na ito ay idinisenyo para maibsan ang bigat sa paggastos ng gobyerno at maprotektahan ang mga serbisyong tulad ng kalusugan, edukasyon at social support.
Dagdag ni Go, mahalagang palakasin ang mga reserba ng bansa habang nagpapatuloy ang pandaigdigang oil crisis na nagbabanta sa energy supply at ekonomiya. Nauna nang nagpahayag ang ADB ng kahandaang magbigay ng mabilis at flexible na tulong sa mga developing country na apekto ng tensyon sa Middle East. Idineklara ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang National Energy Emergency upang pabilisin ang mga hakbang ng pamahalaan. Kasabay nito, umabot sa record na $147.65 billion ang external debt ng Pilipinas noong 2025, kung saan kabilang ang ADB at World Bank sa pinakamalalaking pinanggagalingan ng foreign financing. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa halaga ng palitan, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ngayong Biyernes, ika-27 ng Marso, ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay nasa 60 piso at 22 sentimo. Ang Japanese yen naman po ay nagkakahalaga ng 38 sentimo. Ang Singaporean dollar ay nasa 46 na piso at 86 na sentimo. 4 na sentimo naman ang won ng South Korea at nagkakahalaga ng 8 piso at 71 sentimo ang isang yuan ng China. Sa iba pang palitan, ang Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7 piso at 70 sentimo. Ang British pound naman ay katumbas ng 80 piso at 30 sentimo. Nasa 69 na piso at 46 na sentimo ang euro, 43 piso at 45 sentimo ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian rial ay nagkakahalaga ng 16 na piso at 5 sentimo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, susunod naman po ang sports balita. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mabilis na sinagot ni Filipino boxing legend Manny Pacquiao ang mga batikos tungkol sa matagal nang hinihintay na rematch niya kay Floyd Mayweather Jr. na gaganapin sa Setyembre 19 sa Sphere sa Las Vegas. 11 taon matapos ang kanilang unang laban, may mga nagsasabing huli na ang rematch dahil kapwa lampas na sa prime ang dalawang boksingero at si Mayweather ay magbabalik pa mula sa pagre-retiro. May ilan ding tumawag sa laban na money grab at wala nang gaanong saysay sa sports. Pero giit ni Pacquiao, kaya pa nilang magpakitang gilas dahil hindi sila nagpabaya sa kanilang kondisyon. Sa edad na 47 anyos, pinatunayan niyang marami pa siyang ibubuga matapos makipagtabla kay dating WBC champion Mario Barrios noong nakarang taon. Nakausap na rin sana niya si WBA champion Rolly Romero para sa laban noong Enero pero hindi natuloy ang usapan. May nakatakda rin siyang 10-round exhibition laban kay Ruslan Provodnikov sa Abril 18, ngunit ayon kay Pacquiao, hindi pa sigurado dahil nagsisimula pa lang siya sa maagang ensayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, magbabanggaan ang dalawang koponang walang talo, ang Rain or Shine at Meralco, sa PBA Commissioner's Cup sa nagaganapin sa Smart Araneta Coliseum ngayong Biyernes. Parehong may 2-0 record, target ng dalawang panig ang ikatlong panalo sa kanilang laban na magsisimula sa hapon. Pero malaking dagok sa Elasto Painters ang pagkawala ng import na si Jalen Johnson na pinatawan ng 50,000 pisong multa at isang game suspension matapos ang suntukan niya kay Glenn Cobuntin. Dahil dito, mas mabubutas ang depensa ng ROS sa loob, lalo't kahaharap nila o haharap sila sa 7-footer na si Marvin Jones ng Meralco.
Sanay man ang ROS sa mga matatangkad na import, mas mabigat ang trabaho sa depensa para kina Leonard Santillan, Bo Belga at Luis Villegas. Dagdag pa rito, malalim ang lokal na roster ng Bolts na pinangungunahan ni na CJ Cancino, Chris Newsome, Chris Banchero at Jason Brickman. Sa ikalawang laro, susubukan namang panatilihin ng Barangay Ginebra ang malinis na kartada matapos ang kanilang dominanting panalo kontra Macau kahit wala si Scottie Thompson. Pero hindi basta-basta ang NLEX, lalo na't nandyan sina Robert Bullock at import KD Lalane na susubok sa kalidad ni Justin Brownlee. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, susunod naman po ang segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabag ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Ito, kumakalat naman ngayon ang chismis na hiwalay na umano daw ang mag-asawang sina Maine Mendoza at Arjo Atayde matapos mapansin ng netizens na wala si Maine sa birthday celebration ng kapatid ni Arjo na si Rhea Atayde. Lalong uminit kasi ang usapin dahil sa isang TikTok video ni Bayani Agbayani kung saan kompleto ang pamilya Atayde, ngunit wala si Maine. Gayunpaman, may mga fans na dumipensa at sinabing hindi sapat na basihan ang pagliban sa isang event para sabing hiwalay na ang mag-asawa. Dagdag pa dyan, dati na rin lumabas ang ganoong issue ngunit pinabulaanan na ito ng kampo ni Maine at Arjo matapos ang sweet birthday message ni Arjo para sa kanyang kabiyak na si Maine. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag ang mag-asawa tungkol sa issue. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa uli nating chika for today, ibinahagi ng singer na si Angeline Quinto na magtatapos na siya sa kursong Bachelor of Science in Business Administration, major in Marketing Management ngayong Hunyo. Itinago niya ang kanyang pag-aaral bilang sorpresa sa kanyang pamilya. Sa kabila ng pagsabay ng pag-aaral, trabaho at pagbubuntis, nagpursige itong si Angge para makamit ang kanyang pangarap kahit umabot sa puntong bumagsak at kinailangang makiusap sa kanyang mga propesor. Inialay niya ang tagumpay na yan sa kanyang yumaong ina na si Mama Bob. Bukod dito, inihayag din niya na magiging abala ang kanyang taon ngayon 2026 dahil may nakahandang concert, acting projects at bagong music kabilang ang isang OST o theme song para sa isang paparating na serye. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At wala na po tayong sapat na oras para sa ating Balitang Artista. Marami pong salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po si Miss Bea Gasa de Guzman. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side kina Milo Donella at Justin Osias sa ating Warcast. Maraming salamat din sa ating executive producer Jerome Toledo na siya ring naghatid ng ating balitang showbiz sa mga nagulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news, kay Leo Magpayo para sa balitang business at sports, at maraming salamat din sa ating station manager Mr. Ray Sampang.
Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito po si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.